Me, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advance ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa rin inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies, paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. Boom! Balita! Boom! Balita!
Senator Ping Lacson may pasaring din kay Senator Alan Peter Cayetano. Malakihang rollback sa mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility lalo pang lumakas habang papalapit sa bansa. Tatlong magkakamag-anak patay sa pananaksak sa Talisay, Batangas. Kaso ng dengue sa bansa bumaba ng 56% mula noong Enero hanggang Mayo ayon sa Department of Health. At Love Radio Jensen at DZRH News FM back on air na kasunod ng lindol sa Mindanao. Magandang hapon Metro at Mega Manila. Welcome ho sa programang DZRH Boom Balita sa pangalan ho ni Yuel Reyes. Ako po ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan. Ito ho si Kyle Bulias para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa detalye ho ng ating mga balita. Binueltahan ni Senator Ping Lacson ang mga pasaring ni Senator Alan Peter Cayetano nang tawagin niyang aso ang senador sa kanyang Facebook Live. Sa reply ni Lacson sa ex-post o dating Twitter ng post ng DZRH tungkol sa pagtawag ni Cayetano sa kanya ng aso, sinabi niyang tila self-admission lamang ang ginagawa ni Cayetano. Sa isa pang social media post, binatikos rin ni Lacson ang kawalan ng accountability ni Cayetano na nagsayang umano ng bawis ng taong bayan noong siya pa ang nakaupong Senate President. Ayon kay Lacson, totoong pare-pareho ng ginagastos ang Senado sa mga sesyon na mahigit 25 million pesos, pero sa 28 araw na leadership ni Cayetano, wala man lang naisabatas na panukala at nagkagulo pa sa loob ng Senado. Kaugnay nga ng balitang yan, tinawag nga ni Senator Cayetano sina Senate President Pro Tempore Vicente Sotto III. Gayon din si Senator Raffy Tulfo bilang mga tuta ng Malacanang. Sa kanyang speech, sinabi na rin ni Cayetano na si Senator Erwin Tulfo ay tuta naman ni Senator Ping Lacson. Hindi naman nagpatinag si Lacson at sinabing tila malapit nang mag-meltdown si Cayetano dahil sa mga naging pahayag nito. Samantala, sinabi naman ni Soto na sayang lamang ang oras sa pagbibigay pansin sa mga ganitong usapin at dapat na magpatuloy sa pagtatrabaho para sa bansa. Ang palitan ng maanghang na salita ay kasunod ng kamakailang pagbabago sa liderato ng Senado matapos na palitan si Cayetano bilang Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, bahagya pang lumakas ang tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Mekhala. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,480 kilometers. Mula po yan sa silangan ng southeastern Luzon. Naglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong umaabot sa 105 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, wala pa itong direktang epekto sa panahong nararanasan sa bansa. Sa forecast naman ng Pag-asa, inaasahang papasok ito sa loob ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga kung saan tatawagin na itong Bagyong Francisco. Sinabi naman ng Pag-asa na wala pang inaasahang landfall scenario sa ngayon, pero dahil sa paglapit nito sa kalupaan ng bansa, posibleng itaas ang Tropical Wind Signal number 1 sa bahagi ho ng northern at eastern portion ng northern Luzon. Balita! Sa iba pa natin mga balita, good news naman sa ating mga motorista. Inaasahang magkakaroon ng malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kasunod ito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan dahil sa pinirmahang peace deal sa pagitan ng bansang Amerika at Iran. Ayon sa DOE, Oil Industry Management Bureau, sa loob lang ng 3 araw ng kalakalan ay umabot na sa $20 per barrel ang tapyas sa presyo ng langis.
Dahil ho dyan, inaasahan ang 8 pesos hanggang 10 pesos na tapyas sa kada litro ho ng diesel, 3 pesos hanggang 5 pesos naman sa kada litro ng gasolina, habang 9 pesos hanggang 12 pesos naman sa kada litro ng kerosene. Gayunman, sinabi ng Department of Energy na mananatili pa rin mas mataas sa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro ang presyo ng mga oil products. Balita! Boom! Balita! Samantala, nasawi naman ang 3 magkakaanak kabilang ang isang 2 taong gulang na bata matapos silang pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa Talisay, Batangas. Isang 6 na taong gulang na lalaki naman ang sugatan sa insidente at kasalukuyan ang nagpapagaling sa ospital. Ayon sa mga otoridad, naaresto ang suspect sa tulong ng 2 pang magkapatid na menor de edad na nakatakas sa insidente. Nasa loob umano sila ng isang kwarto nang marinig nila ang kaguluhan sa labas, dahilan para tumalon sila sa bintana upang makahingi ng tulong. Nahuli ang 33 anyos na lalaking suspect sa kanyang bahay sa Santo Tomas City higit 1 oras mula nang mangyari ang pananaksa. Napag-alamang live-in partner ng suspect ang isa sa mga biktima at posibleng nag-ugat ang pang-aatake sa umano'y takot ng suspect na makasuhan ito ng rape. Kaugnay naman ito ng hiwalay na insidente kung saan sangkot naman ang 15 anyos na babaeng survivor. Balita! Boom! Balita! Nagpositibo sa illegal na droga o paggamit ng illegal na droga ang 9 na tauhan ng Coast Guard District Southern Visayas. Kasunod ng isinagawang random drug test ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon sa spokesperson nito na si Lieutenant Junior Grade Ronilyn Lapitan, inilagay na sa restrictive custody ang mga nagpositibo sa illegal drugs habang hinihintay pa ang confirmatory results mula sa PDEA. Sakali aniya magpositibo sa confirmatory test, papatawan ng mga ito ng disciplinary action gaya ng pagkakasibak sa serbisyo at mahaharap sa kasong administratibo. Kung negatibo naman ang resulta, isa sa ilalim pa rin sila sa investigasyon ngunit papayagan ng makabalik sa trabaho. Balita! Boom! Balita! Samantala, tuluyan ng ipinasara ng Department of Environment and Natural Resources ang Davao City Sanitary Landfill. Ito'y makaraang mapaso na ang pinalawig na temporary waste disposal permit ng naturang pasilidad kasunod na nangyaring trash slide na insidente noong May 20 na ikinasawi ng 2 individual. Matapos ang insidente, binigyan ng LGU ng hanggang June 16 para sa pagpapatuloy ng garbage disposal operation. At nito lamang June 17 ay ipinag-utos ng DNR ang permanenteng pagsasara nito. Giit ng ahensya, sa ngayon ay nakumpleto na ang interim cell ng bagong sanitary landfill at handa na itong maproseso ng mga itatambak na basura simula pa noong araw ng Huwebes. Balita! Boom! Balita! Sa iba pa natin mga balita, pinaplansya na ng Philippine National Police ang kanilang security measures para sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kasabay ng ginagawang paghahanda ng impeachment court ay isinasapinal na rin ng pulisya ang mga kaukulang security preparations para matiyak ang payapa at maayos na paglilitis. Bukod aniya sa National Capital Region Police Office, posibleng mangailangan din ng tulong mula sa iba pang unit para sa maximum na kaayusan at seguridad sa labas ng Senado. Bukod giit ni Nartates, off-limit sa mga tauhan ng PNP sa loob ng Senado maliban na lamang kung ipatatawag sila o sa panahon ng emergency. Samantala, tiniyak naman ng PNP Chief na makikipag-ugnayan sila sa Senate at House Sergeant at Arms para masecure ang kaligtasan ng mga mambabatas oras na umarangkada na ang proper trial. Balita! Boom! Balita! Kaugnay ng balitang yan, walang nakikitang problema si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sakaling si Senator Chis Escudero ang tumayong presiding officer sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo. Ayon kay Pangulong Marcos, naniniwala siyang hindi batayan ang naging paghawak ni Senator Chis sa unang impeachment proceedings noong 2025 sa magiging takbo ng proseso ngayong taon. Bagamat may mga pangamba ang ilang grupo sa posibleng pag-preside muli ni Escudero, nanindigan ng Pangulo na may tiwala siya sa kakayahan ng senador.
Gate ang presidente na hinto ang impeachment trial ni Duterte noon dahil sa inilabas na ruling ng Supreme Court na nagdedeklara sa impeachment complaint bilang unconstitutional. Bagay na wala namang kinalaman si Senator Escudero. Pagbibigay din ni Pangulong Marcos, handa siyang suportahan sino man ang piliin ng Senado na presiding officer basta't legal at naayon sa konstitusyon ang gagawing proseso. Balita! Balita! Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras. 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. This time check is brought to you by Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered! From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Oras na natin, 26 na minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Nagbabalik ho ang programang DZRH Boom Balita. Sa pangalan pa rin ho ni Yuel Reyes, ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho si Kyle Bullias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa puntong ito, makibalita ho tayo sa DOST Pag-asa. Alamin ho natin ang magiging lagay ng ating panahon, lalo ho ngayong gabi, sapagkat inaasahan o posible pong pumasok ngayong gabi ang bagyo na nasa labas ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Nasa ating linya na ho si Ma'am Lori de la Cruz ng DOST Pag-asa. Ma'am Lori, good afternoon. Welcome po sa DZRH. Yes, good afternoon sa lahat ng ating mga taga-pakinig. Ngayon nga po ay nasa around 1,400 kilometers kailangan ng southeastern Luzon ang sentro ng bagyong nasa labas ng ating area of responsibility. May international name itong si Mikala. At sa ngayon ay ina-expect natin posibleng pumasok yan ngayong gabi o bukas ng umaga. Sa ngayon yung kanyang trough o yung buntot po niya ay nakaka-apekto ng sa eastern section ng Visayas at eastern section ng Mindanao. Magdudulot din ng mga pag-ulan sa eastern Visayas, southern Leyte, Caraga at maging sa Davao region. Meanwhile, yung southwest monsoon ay pwede rin magpaulan sa natitirang bahagi pa ng Mindanao. Pero dito sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng bansa ay wala pa naman po tayo inaasahang malawakang pag-ulan iban sa mga localized thunderstorms. Patuloy po tayo magtatapay sa updates na nanggagaling sa Pag-asa dahil itong bagyo ay maaari pong pumasok ng far at mag-traverse po sa Philippine Sea and lalapit po ito doon sa extreme northern Luzon by Tuesday or Wednesday. Pero ngayon, nananatiling mababa pa naman ang chance ng landfall scenario. Gayun pa man patuloy na mag-monitor sa updates ng Pag-asa. Yan ang latest mula dito sa Weather Forecasting Section. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat po, Ma'am Lori de la Cruz ng DOST Pag-asa. Balita! Samantala, makibalita naman tayo sa labas ng ating himpilan sapagkat ilang kalsada daw ho sa Metro Manila ang nakakaranas ngayon ng matinding trapiko ngayon hong weekend. Saang mga kalsada ba yan? RH23, Edwin Duque. Edwin. Kyle, mula pa rin ng bago ang 4 ng hapon ay may mga kabigatan na yung bigatan dalan ng trapiko. Itong bahagi ng MacArthur Highway mula dyan sa Balintawak kapag northbound papunta ng MacArthur Highway sa Valenzuela. Habang yung galing naman ng Valenzuela going to Monumento ay ang mabigat na dalan ng trapiko dyan sa may bahagi ng MacArthur Highway bago ang Malabon, no? Itong border ng Malabon at Valenzuela. At dating naman dito sa may bago mag-Metro Circle, medyo binibigat. Pero dahil nga doon sa dami ng mga sasakyan na galing naman ng Samson Road at galing naman ng Rizal Avenue patungo ng pakanan ng EDSA Tucubao ay nararanasan. Itong parte naman ng bago ang Muñoz hanggang paglipas ng SM Muñoz ay mabigat din yung daloy ng trapiko hanggang sa mga oras na ito. Habang yung galing naman ng Visayas Avenue going to Mindanao Avenue via Segment 10 to North Luzon Expressway ay napakabigat ng daloy ng trapiko tukod, no?
hanggang yan ay bago ang paakyat ng Mikawayan to Kamalig dito sa North Luzon Expressway. Sa MacArthur Highway, ang mabigat, talagang mabigat yun itong paglipas mo ng Mikawayan hanggang paglampas mo ng patungo ng pakanan na Santa Maria, yan ay mabigat rin yung laloy na trapiko. Doon sa ating pag-ikot naman sa bahagi ng Quezon City, ang mabigat sa mga oras na ito, kanina pa ito, mga alas 4. Itong kapag pumunta ka ng Masinag to from Cubao, yan sa may bahagi ng Katipunan, mabigat na rin ang driver north at southbound naman dito sa bahagi ng ito sa may part ng Marikina at sa part naman ng bahagi ng Pasig. Dahil araw ng Sabado, inaasahan natin yung mabigat na daloy ng trapiko hanggang mamayang alas 7 ng gabi. RS-23, dito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita! Boom! Balita! Maraming salamat, Edwin Duque. At kaugnay pa rin ng balitang yan. Makibalita naman tayo ngayon sa MMDA Metro Base. Kaugnay pa rin ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan, especially dito sa Metro Manila, para ho yan sa mga nagbabalak na mag-night out o ngayong maaga pa naman. Para aware ho tayo sa ano bang aasahan natin ngayong hapon. Nasa ating linya na po si Sir Chris Almerol ng MMDA Metro Base. Sir Chris, magandang hapon. Welcome po sa DZRH. Yes sir, magandang hapon din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at narito nga po lagay na ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Silipin po natin ito kahabaan ng EDSA. Magsimula po tayo rito sa EDSA Roas Boulevard Extension kung saan ay maluwag pa naman po ang daloy ng mga sakyan patungo dyan sa may Cuneta Avenue. Subalit paglagpas po niyan ay nagmo-moderate traffic po patungo dyan sa may EDSA Top Rotonda. At dito naman po sa tramo nananatiling mabilis o dyan sa may EDSA tramo mabilis pa ang daloy ng mga sakyan hanggang makarating po dyan sa may EDSA Magallanes Interchange. Light traffic din po dito sa may EDSA Arnaiz Avenue patungong Kalayaan. Subalit pagsapit po dito sa may EDSA Orense, makakaranas po tayo ng mabagal na daloy ng mga sakyan patungo rito sa may Show Boulevard hanggang makarating dyan sa may EDSA Ortigas. Light to moderate traffic naman yung patungo dyan sa may EDSA People Power Monument. Subalit pagsapit po dyan sa may EDSA Camp Aguinaldo o dyan sa may Gate 2 ay mararamdaman po natin na medyo mabagal na daloy ng mga sakyan patungo Santolan. Ganon din po patungo dyan sa may EDSA Pitwason. At dito naman po sa may Cubao area, nagkakaroon din pong pagbagal yung patungo naman ng Kamuning flyover. At after nyan ay maluwag naman po ipatungo dyan sa may NIA EDSA, ganoon din po ipatungo dyan sa may EDSA Quezon Avenue intersection. Makakabaranas lamang po ng bagyang pagbagal ngayon, yung kung kayo nanggagaling dyan sa EDSA Quezon Avenue, patungo Circle, ay may mga pila po o may kabagalan po ang daloy ng mga sakyan dyan. At dito naman po sa may North Avenue, patungo dyan sa West Avenue, banayad lang po ang daloy ng mga sakyan at kasama na rin po dyan yung EDSA Bansalangin, patungo dyan sa Muñoz. Mabilis din po, patungo dyan sa may EDSA Balintawak, Cloverleaf, kasama at ganoon din po patungo dyan sa may EDSA Bagong Baryo hanggang makarating na ng monumento. Kabilang panig naman po ng EDSA, mabilis pa yung patungo ng monumento o yung galing ng monumento patungo dyan sa may Balintawak. Makaranas lamang pong pagbagal bago sumapit ng EDSA Muñoz patungo dyan sa may EDSA Bansalangin U-turn slot. Subalit paglapas po niyan, mabilis na yung patungo dyan sa may West Avenue hanggang makarating dyan sa may Quezon Avenue. Mabilis din po dito sa may EDSA Borromeo, patungo dyan sa may EDSA Kamuning flyover. Nagkakaroon lamang pong pagbagal, pagsapit dito sa may EDSA Ermin Garcia, patungo Aurora Boulevard Underpass. Subalit yung service road niya, nananatiling light to moderate traffic. EDSA Santolan flyover, banayad din po, kasi katamtaman ng daloy ng masakyan, patungo dyan sa may EDSA Connecticut, ganoon din po patungo dyan sa may EDSA Annapolis. At dito naman po sa may EDSA Ortigas flyover, light to moderate traffic pa, patungo naman dyan sa may EDSA Show Boulevard, ganoon din po patungo dyan sa may EDSA Boni. Nagkakaroon ng pagbagal, pagsapit dito sa may EDSA Pioneer o dyan sa may Boni, patungong Guadalupe. At dito naman po sa may Estrella o EDSA Estrella, patungong Buendia, nagmo-moderate din po dyan. Ganon din po yung patungong Ayala hanggang makarating dyan sa may EDSA Magallanes Interchange. Light to moderate traffic naman po yung patungong Malibay, ganon din po yung patungo dyan sa may EDSA Top Rotonda. Mabilis din po yung patungo dyan sa may EDSA FB Harrison hanggang makarating na dyan sa may EDSA Roas Boulevard Extension. So, yan po ating traffic update mula rito sa tanggapan ng Metro Base, Chris Almerol Nagulat. Maraming salamat Sir Chris Almerol ng MMDA Metro Base. Boom! Balita! Boom! Balita! Samantala, dako naman ho tayo sa ating sa probinsya
Tanggap po tayo ng report, 4 arestado sa Leyte. Higit 77,000 pisong halaga ng shabu na samsam. Detalye balita mo RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Mas pinagting pa ng Leyte Police Provincial Office ang kampanya laban sa illegal na droga matapos maristong 4 na drug personalities sa magkawalay na buy-bust operation sa Baybay City at Haro, Leyte. Kinilala ng PNP mga suspect na si alias ED, Jim, Marie at Tigulang na pawang tinuturing street level individuals na samsam mula sa mga suspect ang kabuang 19 na sa pinaginilang shabu na may timbang na 14.3 gramo at tinataya nagkakalagang halos 100,000 pesos sa bukod ba sa bypass mari at isang ebidensya. Ayon sa pulisya, sinagawa ang tamang inventaryo at pagmamarka ng mga nakumpiskang ebidensya na babase sa batas na harap na mga suspect laban sa pagbinta at posisyon ng legal na droga. Samantala, tiniyak na kapulisan ang pagpatuloy ng mas pinigting na operasyon laban sa legal na droga at kriminalidad sa lalawigan ng Leyte. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom! Balita! Boom! Balita! Maraming salamat, Jimmy. Samantala mula Leyte, dako ho tayo sa Pangasinan. Street level individual arestado sa ikinasang buy-bust operation. Detalye ibabalita ni RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Natimbog ng Burgos PNP ang isang 21 anyos na lalaki na residente ng nasabing bayan sa ikinasang anti-drug operation. Batay sa ulat ni Burgos OIC Chief of Police Captain Jason Aurelia, nagsagawa ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit alas 4:25 ng hapon matapos silang makipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1, isang nagkunyaring buyer gamit ang marked money na kabili sa suspect na isang Hitzel Transparent Sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 0.7 grams na may standard drug price na 4,760 pesos kapalit ng marked money at agad itong inaresto. Nang i-body search na kumpiska sa pag-iingat ng akusado ang 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 5.6 grams na may estimated na standard drug price na 38,080 pesos. Umabot sa kabuang timbang ng 6.3 grams na illegal na droga ang kumpiska sa suspect na may street drug price na 42,840 pesos. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na nasa kustodiya ng Burgos Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristertay Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom! Balita! Boom! Balita! Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, 3 wanted persons arestado naman sa magkakahiwalay na manhunt operation dyan ho sa Bataan. RH37 Danny Kumilang para sa detalye. Danny. Matagumpay na naaresto ng Bataan Police Provincial Office ang 3 wanted person na may mga nakabibigwaran to pare sa isinagawa magkakaiwalay na manhunt operation sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Ayon sa ulat kay Provincial Director Colonel Marte Salvadora, naaresto ng mga operatiba ng Hermosa Municipal Police Station ang isang wanted person na naharap sa kasong oral defamation. Sa hiwalay na operasyon na aresto rin ng Hermosa Municipal Police Station katuwang ang 302nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 3 ang isa pang wanted person para sa kaparehong kaso sa Barangay Culis, Hermosa. Samantala, nadakip naman ng mga operatiba ng Maribeles Municipal Police Station ang isang wanted person na naharap naman sa kasong attempted homicide sa Barangay Mountain View, Maribeles, Bataan. Danny Kumilang, RS37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom! Balita! Boom! Balita! Maraming salamat, Danny. Samantala, sa iba pa nating mga balita, 10th Infantry Division nakiisa sa nationwide earthquake drill. Ibalita mo yan, June Soter ng Action Radio Davao. June. Nakiisa ang 10th Infantry Agra Division sa ikalawang quarter ng National Simultaneous Earthquake Drill o NSED na isinagawa sa Camp General Manuel Tian Sr. sa Mawab, Davao de Oro noong Hunyo 18.
Pinangunahan ni 10th ID Commander Major General Alvin Luzon ang aktibidad kasama ang mga sundalo, sibilyang kawani at mga attached units bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan laban sa lindol at iba pang kalamidad. Kabilang sa isinagawang pagsasanay ang duck cover and hold procedure, gayon din ang simulation ng search and rescue, evacuation at medical response operations na pinangunahan ng 10th Station Hospital. Ayon kay Major General Luzon, mahalaga ang regular na pagsasagawa ng mga earthquake drill upang mapahusay ang kakayahan ng mga units na mabilis at epektibong pagtugon sa mga emergency. Kasabay nito, patuloy ring magsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations ang Joint Task Force Aguila sa mga lugar na napektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Davao Occidental at Sarangani, kabilang ang pamamahagi ng ayuda at suporta sa mga apektadong komunidad. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom Balita! Boom Balita! Maraming salamat, June Suter. Magbabalik ho tayo matapos po ang ilang mga paalala. Oras ho natin, 5:41 ng hapon. Ang oras na yan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure, ano yung sasandalan mo, ano yung panghawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming, ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Caracot, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Caracot. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Bayan. At Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. This Saturday on Scene Zone. Misconceptions, rituals bago sumampa sa entablado at iba pang confessions sa mundo ng teatro. Ang pagiging actor or theater artist ay iba sa pagiging celebrity. Doing a letter B. Letter B. Para mas maganda yung quality. Hindi naman alam ng audience kung nagkamali ka. Nakita ko yung role ko, tapos sabi ko,
Wow! Hindi kami nagkakaroon pagkakataon na mag-bargain na mas mataas na bayad. So lagi kami napagkakamalan na mura. Okay lang yung mura yan. Which is very wrong. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Tolerance is the bare minimum. So I don't think it's enough. Pakiramdam ko, we could do so much better pa. Kasi yung awareness, aware lang sila. Pero kailangan din nilang hindi lang maging aware, kundi maging informed sa experiences pa. Ginagamit yung word na entitled, katulad sa mga trans sisters and brothers natin, na tanggap naman daw sila pero too entitled kung gusto nilang matawag na babae. At this time, marami na rin kasing information, so medyo choice na rin ng mga tao na hindi matuto about this. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match sa entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boom Balita! Boom Balita! 5:48 na ho ng hapon, nagbabalik po ang programang DZRH Boom Balita. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, bumaba ang naitalang kaso ng dengue sa Pilipinas sa unang 5 buwan ng taon. Ayon po sa Department of Health, mayroong 50,727 dengue cases sa bansa mula noong January hanggang nitong buwan ng Mayo. Mas mababa ito ng 56% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong taong 2025 na umabot sa higit 114,000 na kaso. Sabi ng kagawaran, nakatulong dito ang mga isinasagawang cleanup drive sa mga lugar na posibleng pamugaran ng lamok.
Kaugnay nito, nagpaalala ang DOH sa publiko na magpakonsulta agad sa doktor kung nakararanas ng sintomas ng dengue tulad ho ng mataas na lagnat, rashes, pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng katawan at pagdurugo ng ilong. Balita! Boom! Balita! Samantala, pwede nang muling buksan ang klase sa ilang lugar sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang June 8. Ayon ho sa Department of Education, kabilang sa mga lugar na maaari na magpatuloy ng mga aktibidad sa pag-aaral, ang Cotabato, Kidapawan, Coronadal, Tacurong at Sultan Kudarat. Gayunman, nananatiling suspendido ang mga klase sa General Santos City. Gayon din sa bahagi ng Sarangani habang patuloy po ang masusing inspeksyon sa mga paaralan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mahalagang tiyaking ligtas sa mga eskwelahan at handa ang mga mag-aaral at mga guro bago tuloy ang ibalik ang normal na klase. Batay sa datos ng DepEd, mahigit 42,000 na mga mag-aaral at higit 7,000 na mga kawani ng paaralan ang naapektuhan ng lindol. Balita! Boom! Balita! Kaugnay po ng balitang iyan, higit sa 180 billion pesos ang panukalang pondo ng Kongreso para sa pagtulong sa reconstruction at rehabilitation ng mga gusali sa Mindanao. Sa panayam po ng DZRH kay Senate President Win Gatchalian, bukod pa ang aktual na pondo, ang inihaing resolusyon nila sa Senado ay naglalayong agarang maibigay ang pondo sa mga nasalanta ng kalamidad. Ang mabilis o madaling access sa pondo para sa ganitong mga klase ng emergency crisis ay mahalaga para makabangon muli ang komunidad. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Win Gatchalian. Kinumpute ko, almost 180 billion ang pwede pang gamitin ng executive sa response and reconstruction efforts. Pag titignan natin 180 billion, almost mga around 18 billion ang pwedeng gamitin sa tinatawag nating yung NDRRMC, yung National Risk Reduction Fund na pwedeng gamitin sa reconstruction effort. Marami kasi mga gusaling nasira at itong NDRRM Fund ang pwedeng gamitin para makumpuni o maiayos itong mga gusali na nasira. Boom! Balita! Boom! Balita! At kaugnay po ng balitang iyan, mapapakinggan na muli sa ere ang 101.5 Love Radio Jansan at 94.3 DZRH News FM. Ayon po sa statement na inilabas ng MBC Media Group na ibalik na sa normal ang operasyon ng dalawang istasyon matapos ang isinagawang intensive rebuilding effort. Matatandaang nahinto ang operasyon ng dalawang radio station matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang bahagi ng Mindanao noong nakaraang June 8. Nagpasalamat naman ang MBC Media Group sa suporta ng mga listeners, brand partners, lokal na pamahalaan at iba pang mga tumulong na individual. Boom! Balita! Boom! Balita! Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsoy na balita. Mga chapsoy na balita. Unahin na natin sa balita sa ibayong dagat. Nasawi po ang isang babae habang inilikas naman ang mahigit sa 1,700 turista matapos sumiklab ang malaking sunog sa beach resort sa Bayahibe, Dominican Republic. Pinilala ang nasawi na si Francesca Valentino, 46 years old, na isang Italian national kasunod ng sunog sa Viva Windham Dominicus Beach Hotel. Samantala, 3 katao naman ang dinala sa pagamutan habang 6 na individual naman ang agarang ginamot sa lugar ng insidente. Ayon sa Emergency Operations Center ng bansa, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa bubong na yari sa pawid na pinalala pa ng malalakas na hangin at nagdulot ng makapal na usok sa baybayin ng Caribbean. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog habang wala pang ibinibigay na pahayag ang Wyndham Hotels and Resorts kaugnay ng insidente. Samantala, inilipat na sa mga kalapit na hotel ang mga bisita habang nananatiling ligtas at normal ang mga aktibidad pang turismo sa bayan ng Bayahibe at mga karatig na lugar. Chapsoy na balita. Chapsoy na balita.
Para naman sa ating balitang showbiz, may panibagong biyahe patungong diaper duty ang Hollywood actress na si Anne Hathaway matapos itong i-anunsyo sa publiko ang pagbubuntis sa kanyang ikatlong anak nila ng kanyang asawa na si Adam Schulman. Sa isang Instagram post ng 43 anyos na actress, ipinasilip nito sa kanyang followers ang kanyang lumalaking baby bump. Agad naman siyang binati ng kanyang mga tagahanga at mga kasamahang personalidad sa industriya at humakot agad ng mahigit 14 million likes ang naturang post sa loob lamang ng 12 oras. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis, nananatiling abalang aktres sa kanyang karera sa Hollywood at bukod sa hit movie nitong The Devil Wears Prada 2, nakatakda ring ipalabas sa mga sinehan sa darating na July 17 ang kanyang pinakabagong proyekto na pinamagatang The Odyssey. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan dito ho sa DZRH Boom Balita. Pero bago ho tayo magpaalam, isang magandang hapon muna sa ating mga viewers at listeners, sa ating mga nakatambay sa ating YouTube Live sa via DZRH News Television. Magandang hapon po kay Ate Beth Gray at kay Teresita Atienza. Ayan. Magandang hapon din kay Ria Soto, kay Eduardo Narvaez, Margarita Guevara, kay ay nawala yung ibang mga comments. Of course, batiin ko rin ang aking mga parentals dyan sa Laguna. At of course, ang mga nagpapa-shout out all the way from Cavite. Ayan, sina... Ano bang mga pangalan nitong mga to? Ayan, magandang hapon kay Gia Maureen Silva, kay... saan na? Nawala. Ayan, kay Taya Silva, kay Ralph Alyarite, kay Doc Jana Varela. Ayan, of course, kay... saan na yun? Kay Kevin Heronilia. Ayan, kay... ano mabasa dito? Kay Gabriel. Ayan, kay Kilua Valorant. Ayan, of course, kina Kuya Kier Balabis. At sa aking ate, kay Krisha Lyle Balabis. Ayan. Yan ho ang kabuuan ng ating balitaan sa pangalan ho ng buong persa ng DZRH News. Sa pangalan ho ng ating radio technician, sa ating TV tech, at of course sa ating mga classmate. Ayan, sina Tin Rivera at kay Hanileth Olimba. Ako po ang inyong nakasama sa pangalan ho ni Yuel Reyes. Ito po si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkarinigan ho tayo tuwing Sabado ng gabi, mamaya hong alas 7 sa ating programang Hanap Buhay Diaries at of course mamayang alas 9 ng gabi sa programang Sa Pool Sabado. In the meantime, magpapaalam na po kami. Sunod ho ang programang Spotlight with Sister Anne. Oras ho natin, 2 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin
yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng espiritu.